Chapter 9. Nilinggan ko kung nasaan kanina si Daddy pero wala na ito sa tabi ko. Huwag mo nang hanapin ang daddy mo. Ibinalik ko na siya sa kwarto niya, nakangising sabi niya. Naguguluhan ako sa mga sinasabi niya. What are you talking about? Tanong ko. Oh, didn't your daddy tell you that he no longer had power over this house as well as the company and all this I had planned? Why are you back here now thanks to the help of your mommy and I forced your daddy to call you to come? Nakangising sabi niya. Mommy ko, nasaan siya? Where are they? Where's my mommy? Tanong ko sa kanya. Hahawakan ko sana siya sa braso pero may biglang humawak sa akin sa likod ko at nang tignan ko ito ay mga bodyguard ng stepmom ko. Selena, what did you do to my parents? Where are they? Tandang pananong panipik. Galit kong sigaw habang nagpupumigla sa mga humawak sa akin. Arg! You're so noisy. Dalhin nyo ng gayan sa kwarto niya, utos niya sa mga bodyguard niya. NAPAKASAMA mo. Walang hiya ka. Wala kang utang na loob. Sigaw ko habang hinihila nila ako paalis sa harap ni Selenang nakangisi sa akin. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mong pagwasak sa pamilyang iningatan namin. At ngayon pamilya ko na naman ang balak mong sirain. Hindi ako papayag, gagawa ako ng paraan para hindi matulad ang binuo naming pamilya ni Anastasia na matulad sa mga magulang ko. Bumukas ang pintuan ng dati kong kwarto at malakas nila akong itinulak papasok. Nadapa ako sa sahig at nang makabangon ako ay naisara na nila ang pintuan. Mabilis akong tumayo para pigilan ang pag-lock sa pintuan pero huli na ako dahil nailak na nila ito mula sa labas. Thought-anggo sana ako sa bintana pero wala. Wala na akong bintana. Nag-iba na ang kabuoan ng aking dating kwarto. Para na akong bilanggo sa sarili kong kwarto. Lisa na ang binitana, malit at napakataas pa. Wala na ring kalaman laman ng kwarto ko. Tanging isang cabinet, isang bookshelf at kama na lang laman. Tumungo ako sa dati kong comfort room at wala na ring maraming gamit, shampoo at sabon at isang tuwalya ang laman. Napasuntok na lang ako sa pader. Anong balak mo sa amin, Selena? Alam ba ni Grandma itong pinaggagawa mo sa amin? Sigurado ako kapag nalaman niya ito ay susugod iyon dito, pantay lang sila ni Selena ng kapangyarihan at kung anong kaya nilang gawin. Napasalampak ako sa sahig. Gusto kong magwala pero naisip ko bigla ang mag-ina ko. Baka kung anong gawin sa kanila ni Selena, nag-aalala ako sa kanila. Sana ay wag silang pabayaan ni Jaya, lang araw na lang ay mangganganak na ang asawa ko. Sana bago mangyari iyon ay nakalabas na ako dito sa impyerno ng ito. Kailangan ako ng mag-ina ko sana pala hindi ko na lang sila iniwan doon. Sana pala mas inisip ko ang kapakanan nila kaysa sa kapakanan ng walang kwentang kumpanya ko. Anastasia please, maging matatag ka para sa akin at para sa anak natin, bulong ko sa hangin. Napapikit ako dahil pakiramdam ko ay para akong binugbog dahil nanghihina ako. Maghapon akong wala sa sarili ko. Hinanap ko na sa buong bahay si Danny pati na rin sa labas. Sa mga lagi niyang pinagtatamayan ay wala siya, lahat ng tao dito sa bahay ay hindi alam kung saan siya nagpunta. Nasaan na kaya siya? Malamig na ang nasa hapag mo, agaw pansin sa akin ni Jaya. Walang buhay ang mata kong tumingin sa kanya. Isa rin itong si Jaya kanina ko pa hinahanap pero hindi ko rin makita. Saan kaya ito nagsusuot baka alam niya kung nasaan ang asawa ko. Naluluha na ako habang malungkot akong nakatingin sa kanya. Bakit ganyan ang mukha mo, Tasha? Tanong niya. Hindi ko makita ang asawa ko. Alam mo ba kung nasaan siya? Malungkot kong tanong sa kanya. Napabuntong hininga siya. Maaga siyang umalis, hindi niya sinabi kung saan siya pupunta ang tanging sinabi niya lang ay uuwi siya bago ka manganak, sagot niya. Mas lalo akong nalungkot dahil ilang araw kong hindi makakasama at makikita ang asawa ko dahil ilang araw pa bago ako manganak. Alam mo, huwag ka nang malungkot dyan. Baka nagpapamiss lang ang asawa mo, pabiro niyang sabi pero hindi ko pinansin. Hindi mo ba talaga alam kung nasaan siya, Jaya? Tanong kong muli. Naninigurado lang baka alam niya kung nasaan talaga ang asawa ko. Umiling siya, hindi ko kasi siya nakausap ng maayos. Pagkatapos kanyang ibilin sa akin ay umalis na siya. Nagmamadali siyang umalis pasensya, sagot niya. Hindi na ako yumiik pang muli. Bumalik ka agad Danny, kailangan ka namin ng anak mo. Maghapon ka na raw hindi kumain Tasha, sabi niya.
Hindi ko siya pinansin, tinapunan ko lang siya ng tingin. Wala akong gana sa kahit na anong bagay. Iniisip ko kung nasaan ang asawa ko dahil parang masama ang kutob ko. Ano bang gusto mong kainin? Ipagluluto kita, pangungunbansi niya sa akin. Pero umiling lang ako sa kanya. Tasha, makakasama sa inyo ng baby mo yang ginagawa mo. Making ka naman sa akin pagmamakaawa niya. Sinabi ko nang wala akong gana kumain di ba? Mahirap bang intindihin yun o sadyang tiat nga ka lang? Inis kong sabi. Kita ko ang gulat sa kanyang mata pero wala akong pakialam dahil naiinis pa rin ako. Hindi siya nagsalita. Nagsimula nang magtubig ang mata ko. Jaya, I'm sorry. I just can't help it. Nag-aalala lang ako sa asawa ko dahil paggising ko wala na siya sa tabi ko. Saan ba kasi siya nagpunta hindi man lang nagpaalam sa akin. Kaninang madaling araw narinig ko siya kausap niya yung daddy niya tapos paggising ko ganito na, wala na yung asawa ko. Umiiyak kong sabi, tahan na, naiintindihan kita, sabi niya habang inaalo ako pero patuloy pa rin ako sa pagiyak. Teka, anong sabi mo kanina? Narinig mong kausap niya si Sir kagabi? Tanong niya. Tumanggo ako habang pinupunasan ko ang luha na nasa baba ng mata ko. Anong pinag-uusapan nila? Baka yun ang dahilan kung bakit maaga siyang umalis kanina, sabi niya. Yun ang alam kong dahilan kung bakit umalis nang walang paalam ang asawa ko. Hindi ko narinig yung sinasabi ng daddy niya pero narinig ko kasing tinawag niyang daddy ang kausap niya, mahinang sabi ko. Napaisip siya, baka nagkaroon ng problema sa kumpanya ni Danny kaya pinatawag siya ni Sir. Siguro nga ay iyon ang dahilan kaya ikaw huwag mo nang masyadong iniisip si Danny dahil ilang araw lang naman siguro iyon. Sabi nga niya bago ka manganak ay narito na siya, tignan mo malay natin sa susunod na araw ay manganak ka na uuwi yun panigurado, sabi niya gamaan naman kahit papaano ang pakiramdam ko sa sinabi niya. Lagi talagang maasahan si Jaya sa mga ganitong bagay. Lagi niyang napapagaan ang pakiramdam ko. Gusto mo bang isumbong ng mga kasama natin dito sa bahay na hindi ka na kumain ng maghapon ngayon kay Danny pagbalik niya? Tanong niya sa akin. Parang bata naman akong umiling. Halika na, ipaghahanda kita ng pagkain mo, sabi niya at tumayo na siya. Tumayo na rin ako at inayos ko ang nagusot kong damit. Anong gusto mong kainin? Tanong niya habang naglalakad kami patungo sa kusina. Nag-isip naman ako at, wala akong maisip Jaya, ikaw nang bahala sa pagkain ko, sabi ko. Natawa naman siya, sabagay lahat naman ng luto ko ay paborito mo, pabirong sabi niya. Nang makarating kami sa kusina ay umupo ako agad sa upuan na nasa tabi ng paglulutuan ni Jaya. Papanoorin ko siyang magluto katulad ng nakasanayan ko. Humalumbabo ako at pinanood ko siyang maghanda ng kanyang mga lulutuin. Habang naggagayat siya ay gusto kong makialam pero mas mabuting huwag na lang para mabilis siya matapos. Nahihiya rin kasi ako buti sana kung sa asawa ko dahil mahaba ang pasensya niya sa akin sa tuwing ginugulo ko at pinapatagal ko siya sa pagluluto ng kakainin namin. Hayes, naalala ko na naman ang asawa ko. Umiling na lang ako at bumalik ang focus sa panunood kay Jaya. At ilang minuto lang ay naamoy ko na ang masarap na amoy ng kanyang niluto habang naglalagay siya sa mga mangkok ng mga ulam. Here tikman mo to, sabi niya at ibinigay sa akin ang isang mangkok ng sabaw ng sinigang na baboy. Napapikit ako nang maamoy ko ang ulam na nasa harap ko. Ang bango. Tikman mo na bilis, sabi niya. 1. Oo na, wait lang, sabi ko at naglagay ako ng sabaw sa kutsara ko. Inihipan ko ito dahil maiinit pa. Muli, ay napapikit na naman ako sa sarap. Ano, tama lang ba ang asim? How about sa asin, maalat ba o sakto lang? Nag-aalalang tanong niya. Balak ko siyang lokohin kaya sumeryoso ang mukha ko at tumikim muli sa sabaw pero ngayon ay hindi na ako pumikit at nagpakita pa ako ng mukha ng hindi nasarapan. Ay hindi ba masarap? Matabang ba? Nasobrahan ko ba ng asim? Nag-aalalang tanong niya. Hindi ko kayang magpanggap ng matagal kaya natawa na ako na ikinagulat niya. Ano ka ba Jaya, kalyan ka pa nagluto ng handi masarap? Nakangiting tanong ko. Napangiti naman siya sa sinabi ko. Sabi ko sa'yo, mas masarap akong magluto kaysa sa kay Danny, natatawa at pabirong sabi niya. Danny na naman, naala ko na naman ang asawa ko. Sana kung nasaan ka man ngayon ay maayos ang lagay mo. Magpapakatatag ako para sa inyong dalawa ng anak natin.
Kanina pa ako hikab ng hikab pero hindi ako makatulog dahil iniisip ko ang mag-ina kong iniwan ko. Baka kung anong gawin sa kanila ni Selena. Siya ang Sam Iris sa pamilya ko, inigo niya si Daddy kay Mommy. Ngayon naman ay ang pamilyang binuo ko ang balak niyang sirain. Sana pala hindi ko nalang inisip ang kalagayan ng kumpanya ko. Sana pala mas inuna ko sila. Puro sana na lang ako. Inilibot ko na naman ang aking paningin sa kabuuan ng kwartong kinaroroonan ko. Wala man lang orasan. Umaga na ba? Muli ay humikab na naman ako pero naudlot dahil bumukas ng bahagya ang pintuan ng kwartong kinaroroonan ko. Bumungad si Selena na malapad ang ngiti sa akin. Ngiting nakakasira ng umaga. Idagdag pa ang mga kasama niyang mga bodyguard niya na mga nakakulay itim. Good morning my baby boy, matamis niyang bati sa akin. Inirapan ko lamang siya. Oh, why so mean baby boy, mapanglokong ani niya sa akin. What do you want? Malamig kong tamong sa kanya. Nawala ang ngiti sa kanyang labi at biglang sumeryoso ang mukha. Go fix yourself, you will go to your company to work right. Nakataas ang kilay niyang ani. Tinaasan ko rin siya ng kilay. Why? Hindi ko natuloy ang sasabihin ko dahil kung ayaw mo isalbo ang kumpanya kung malapit ng bumagsak ay okay lang naman sa akin. It's not my loss. Sarcastic niyang sabi. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya hanggang sa may inabot siya sa aking mga envelope na agad ko namang binuksan. Natigilan ako nang mabasa ko ang nilalaman ng documents. Palugi ng palugi ang kumpanyang pinaghirapan ko. Huwag ka nang mag-emote dyan baby boy, hindi bagay sa'yo. Go go go. Take a bath and wear these. Sabi niya at tinuro ang mga gamit na dala nila. Umalis na siya sa harap ko kasunod noon ang pagsara ng pinto. Bagsak ang balikat kong nakatulala sa pader. Umiling-iling ako bago tumayo at nagtungo sa banyo. Mabilis lang akong naligo dahil wala ako sa mood. Buti na lang ay nakabihis na ako nang muli na namang bumukas ang pinto. As always sobrang bango mo talaga, bungad niyang sambit. Hindi ko na lang siya pinansin. Tinignan niya ako mukha ulo hanggang paa. Kahit ano namang ipasuot sa'yo ay bagay naman sa'yo o sadyang magaling lang talaga akong pumili, ani niya. Hindi ko pa rin siya pinapansin. Are you ignoring me Danny? Galit niyang tanong sa akin. Tanging sulyap lang ang sinagot ko sa kanya. Nakita ko naman sa gilid ng mata ko ang pagngisi ng kanyang labi. Let's go, may ipapakita muna ako sa'yo before you go to your work, nakangising sabi niya. Kaiba-iba ang mood niya, may saltik ba siya? Sinundan ko siya pero hindi ako makalakad ng maayos dahil napapalibutan ako ng mga bodyguards niya. Para silang robot na sunod sonoran kay Selena. Bumaba kami ng hagdan hanggang sa nagtungo si Selena sa basement ng bahay namin. It's been decades since makapasok ako sa basement na to. Sa bawat hakbang ni Selena sa hagdan pababa ay umilo ang katapat nitong ilaw. Nakakapagtaka dahil pababa ng pababa ang tinatahak namin. Sa pagkakaalam ko ay 20 na hakbang lang ay nasa basement na kami. Ngunit ngayon nakaka-50 na kaming hakbang ay hindi pa rin namin nararating ang basement. Napatingin ako sa aking likuran, nagbabaka sa kailang makatakas ako. Pero hindi dahil sobrang dami niyang bodyguards na nakasunod sa amin. Hindi nagtagal ay nakarating na kami sa basement. Unti-unting bumukas ang lahat ng mga ilaw at muntik na akong matamba sa nakita ko. Mommy, tawag ko sa kanya. Nakatali ang dalawang kamay at dalawang paa niya. Nakako lang siya, puro pasa ang kanyang katawan. Kinuyam ko ang aking kamao dahil naiinis ako. Ngayon ko na nga lang ulit makikita ang mommy ko. Sa ganitong kalagayan pa. Mom, sabi ko at tumakbo ako palapit sa kanya. Hinawakan ko siya at nagulat siya. Mom it's me, maalumanay kong sambit. Inangat naman niya ang kanyang ulo at tumingin sa akin. Parang sinasakasak ng milyong-milyong kutsaylo ang dibdib ko nang makita ko ang itsura ng kanyang mukha. Mom, what happened to your face? Nag-aalalang tanong ko. Danny, nanghihinang sambit niya sa pangalan ko. Yinakap ko siya at doon na ako nagsimulang umiyak. Mom, sinong may gawa sa'yo nito? You don't deserve this. Sinong may gawa sa'yo nito? Tanong kong muli. Tinignan ko ng masama si Selena na nasa likuran ko. Hey baby boy, it's not me. Lumapit yan sa tatay mo na ganyan na ang itsura, walang ganang sagot niya. Anak, please be strong, mahinang sabi ni mommy. Mom,
I will get you out of her, sabi ko sa kanya. As if you can, baby boy. Mapanlokong tanong ni Selena. Tinignan ko lamang siya ng masama bago ibinalik ang tingin kay mommy. Kung hindi si Selena, sino ang may gawa sa iyo nito, mommy? Halos pabulong na lang na tanong ko sa kanya. Umiling lamang siya bilang sagot. Kahit sugatan ng mukha niya ay sumili ang ngiti mula sa kanyang labi. Mom, who? Tanong ko ulit sa kanya. To me, it doesn't matter who created this. Ani niya at sinenyasan akong mas lumapit pa sa kanya. Kaya kunwari ay yamakap akong muli sa kanya. Don't run away from Selena. Anastasia is safe, Selena can't hurt them. Do everything you can to get revenge on Selena. You must defeat her first before you return to your family. Do you understand me? Nang hihinang bulong niya. Isa, that's enough. Let's go, baby boy, sabi ni Selena at pinahila na ako sa mga guards niya. Nakatingin lang ako kay mommy habang hinihila nila ako palayo sa kanya. Naguguluhan ako, paanong nalaman ni mommy ang tungkol sa mag-ina ko? Tumango sa akin si mommy nang muli ko siyang tinignan. Anong binulong sa'yo ng magaling mong mommy? Natauhan lang ako nang magsalita si Selena. Nasa loob na pala kami ng sasakyan nang hindi ko namamaliin, masyadong okupado ng isip ko ang mga huling sinabi sa akin ni mommy. Napatingin ako sa kanyang ngunit binuo ko rin agad dahil naiirita ako sa pagmumukha niya. So, how's your morning seeing your mom which looks like that? Nakangising tanong niya. Malamig akong tumingin sa kanya, who was responsible for this behavior toward her? Do you? Malamig kong tanong kay Selena. Easy my baby boy. That was not me. As I previously stated, that's how she looked when she returned to your father. It was her lover who abused her, not me, seryoso niyang sabi. Kinuyam ko ang kamao ko. Babalikan ko kung sino man ang may gawa sa iyo niyan, mommy. Sa ngayon ay susundin ko ang utos mo sa akin. Stop that nonsense. By the way, let's make a deal, baby boy, pag-iba niya ng usapan. I will let your mommy leave, in return you will obey all my orders, matamis niyang ani. Napapikit ako SNS pero I don't have a choice. As well as your daughter and wife. You cannot visit them, but I will ensure their safety, dagdag pa niya. Nanghihina ako sa tuwing naririnig ko mula sa kanya ang mag-ina ko pero hindi ko pinapahalata sa kanya. Wala akong ibang pagpipilian kundi sundin ang utos ni mommy. Tumango ako at muling ibinalik sa labas ng bintana ang aking paningin. Okay, that's good. Anymore. Masayang ani niya. I need one more thing. Release mom from the basement. Like before, I want her to be with me at home. Can you do that for me? Ani ko. Is that Ali? I can provide that for you, but you have to follow all of my orders, seryosong ani niya. Tanging-tango lang ang nasagot ko sa kanya. Madali lang naman akong kausap, baby boy, matamis niyang sabi. Hinawakan niya ang baba ko at tumitig siya sa mata ko, huwag lang magkakamali ang mommy mo na hadlangan lahat ng plano ko. Alam mo kung paano magalit ang stepmom mo, baby boy, may din niyang sabi at marahas na binitawan ang baba ko. Tumigil ang sasakyan at bumaba si Selena ngunit bago siya bumaba ay may binulong siya. You've got lots of guards, so don't try me, baby boy, bulong niya at humalik sa pisenge ko. Agad ko namang pinunasan ang pisenge kung hinalikan niya. Yumandar na ulit ang sasakyan kaya itinuon ko na naman ang paningin sa labas ng bintana. Hang in there, Anastasia, hintayin niyo ako ng magiging anak natin. Babalik ako sa inyo, tatapusin ko lang ang sinimulan ni Selena. Susundin ko ang sinabi ni mommy dahil may tiwala ako sa kanyang nasa ligtas kayong kalagayan. Jaya, sana tuparin mo ang pangako mong protektahan mo ang mag-ina ko hanggang sa makabalik ako. Pero hindi ko alam kung kailan ako makakabalik sa inyo. Sana huwag mo silang papabayaan, may tiwala ako sa iyo, Jaya. Bigla kong naalala, nasaan si daddy? Hindi ko siya nakita sa bahay kanina, pati nang pumunta kami sa basement wala siya roon. Nasaan ka, daddy? Saan ka itinapon ni Selena ngayong hindi ka na niya kailangan? Kung hindi ka sana nasilaw sa kayamanan ni Selena ay maayos at masaya pa rin sana ang pamilya natin, daddy. Napailing ako sa isiping iyon. Tapos na, nangyari na kaya wala nang dapat sisihin.
Napabuntong hininga ako dahil sobrang bigat ng dibdib ko sa dami ng problemang kinakaharap ko ngayon. Sana makayanan ko ito. Naisilan ko na ang anak namin ni Danny pero hanggang ngayon ay wala pa rin siya. Nakatiulala ako sa pintuan nagbabaka sakali na sa tuwing babukas ito ay si Danny na ang papasok pero wala bagsak ang balikat ko. Kanina ko pa siya hinihintay. Oh, bakit malungkot ka? Tanong sa akin ni Jea. Tumingin ako sa kanya at malawak ang pagkakangiti niya habang nasa mga bisig niya ang anak ko. Hindi ko na napigilan ang umiyak sa tuwa dahil maayos kong naipanganak ang anak ko at sa lungkot dahil hanggang ngayon ay wala pa rin ang asawa ko. Bago ako itakbo ni Jea dito sa hospital ay umaasa akong makakahabol siya bago ko isilang ang anak namin pero hindi siya umuwi. Tasha, alam kong hinihintay mo siya pero siguro ay may mahalagang rason siya kaya hindi siya nakauwi, malungkot niyang ani. Pinunasan ko ang luhang nasa pisngi ko. Sana nga Jea, sana ay mas mahalaga pa sa amin ang rason niya kung bakit siya wala ngayon para matanggap ko ang magiging paliwanag niya kapag bumalik siya, mawin ang sambit ko. Tahan na, huwag mo na siyang isipin pa. Kargahin mo na tong anak mo para makadidi na at nang maayos ko na ang mga dapat ayusin para makalabas na tayo agad dito sa hospital. Hindi tayo po pwedeng magtagal dito, sabi niya at dahan daw ang ibinigay sa akin ng anak ko. Nagpaalam naman si Jea bago lumabas ng silid na kinaroroonan namin ng anak ko. Hinaplos ko ang malambot na noo ng anak ko. Anak, huwag kang magtatampo kay daddy dahil hindi siya nakauwi bago ka lumabas, baka busy lang siya, kausap ko sa anak ko habang dumdidi sa akin. Tasha, nagising ako nang marinig ko si Jea na tinatawag ang pangalan ko. Pagmulat ko sa mata ko ay muntik ko nang mabitawan ang anak ko dahil may kasama si Jea na hindi ko kilala. Tatlo silang babae, pang-apat si Jea. Jea, sino sila? Takot kong tanong sa kanya. Niyakap ko nang mahigpit ang anak ko. Nakita kong ngumisi ang isa sa kanila kaya mas lalo akong natakot sa kanila. Ano ka ba Pi? Huwag mong ang tinatakot si Tasha, suwi sa kanya ni Jea. Nanlaki ang mata kong napatingin kay Jea. So kilala sila ni Jea. Tumawa naman silang apat at nag-apir-apir pa, naguguluhan akong tumingin kay Jea. Ah, Tasha, sila nga pala yung mga kasama ko noon sa kampo. Makakasama natin sila hanggang sa makabalik si Danny, ani ni Jea at isa-isa naman silang lumapit sa amin ng anak ko. Nga pala Miss Tasha, ani ng unang babae na lumapit sa amin. Siya yung ngumisi kanina. Inabot ko naman ang kamay niya at nakipag-shakes hands sa kanya. Zia po Miss Tasha, ani naman ang pangalawang babae na lumapit sa amin. Nakipag-shakes hand rin ako sa kanya. Rhea, it's your turn, tawag ni P sa isa pa nilang kasama. Nahihiya naman itong lumapit at inabot ang kamay niya. Rhea po Miss Tasha, nahihiyang ani niya. Napangiti ako bago inabot ang kamay niya. Tumingin ako kay Jea at kumakain na naman siya. What? Tanong niya habang ngumunguya. Bakit magkaka-rhyme ang mga name niyong apat? Curious kong tanong sa kanila. Nagtinginan naman sila at biglang tumawa. Sumasakit ang ulo ko sa kanila. We used to be a grow-up, but suddenly Jea was hired to protect Danny, and now the three of you have been paid to keep an eye on you and on your baby, paliwanag naman ni Zia. Nakwento na sa akin noon ni Jea na hindi siya tunay na anak ng isa sa mga katulo ng sa bahay ni Danny noon at isa siyang skilled bodyguard ni Danny so baka ganun rin silang tatlo. Pero, sino? Who hired you? Tanong ko sa kanila. Yumuko silang tatlo at wala silang balak magsalita. At Tasha, that's confidential. Hindi kami pwedeng magsabi tungkol sa trabaho namin, paliwanag naman ni Jea. Nagkibit balikat na lang ako. Nasaan tayo Jea? Hindi ito ang daan patungo sa bahay namin ni Danny. Galit kong sabi kay Jea dahil siya ang nagmamaneho ng sasakyan. Miss Tasha, hindi na po ligtas ang bahay niyo simula nang maipanganak mo si baby, ani P na nasa harapan katabi ni Jea. Ha? Bakit? Tanong ko sa kanila. Huwag ka nang magtanong Tasha, basta hindi naligtas ang bahay niyo dahil lahat ng kasama natin sa bahay ay hawak pala sa leeg ni Selena kaya mas mabuting lumayo muna tayo, sabi ni Jea. Ano? Hindi po pwede Jea. Paano kung bumalik si Danny sa bahay at wala kami ni baby doon? Paano kung? Tasha, tama na. Danny ka ng Danny. Kaya na ni Danny ang sarili niya. Isipin no naman ang kaligtasan niyong mag-ina. Sigaw sa akin ni Jea.
Natigilan ako sa ginawang pagsigaw sa akin ni Jaya. Yumuko ako at hindi na muling nagsalita hanggang sa nakarating na kami sa hindi ko alam na lugar. Naramdaman kong bumaba na silang lahat, dala ni Rhea ang anak ko samantalang yung dalawa naman ay nagbuhat ng mga gamit. Pababa na sana ako nang magsalita si Jaya mula sa harapan. Look Tasha, I'm sorry kung nasigawan kita kanina. Gusto ko lang naman na unahin mo muna ang kaligtasan yung mag-ina bago si Danny. Kilala naman natin si Danny diba? Kaya na niya ang sarili niya. Pero kayo ng baby nyo. Kailangan nyo ng doble-dobleng ingat dahil marami ang may gustong mawala kayong mag-ina. Pwede ba kahit ngayon lang, unahin mo muna ang kapakanan yung mag-ina? Tulungan mo kaming protektahan kayong mag-ina, mahinahon niyang sabi. I'm sorry, tanging nasabi ko. Okay lang, nga pala narito tayo sa probinsyang hindi matao. Lilan lang ang kapitbahay natin rito dahil napapalibutan tayo ng mga bukirin. Dito tayo mamumuhay hanggang sa tawagan ako ni Danny, bumaba na ako ng sasakyan, inilibot ko ang aking paningin at tama nga siya Jaya. Napapaligiran kami ng mga bukirin. Nilanghap ko ang sariwang hangin. Tumangala ako at pumikit. Sana nandito ka Danny. Pasok na tayo sa loob, baka mabinat ka kakapanganak mo lang. Remember, ani niya bago pumasok sa loob. Oo nga pala, kaka-ere ko lang sa anak ko kahapon. Pero hindi naman ako nahirapan dahil malit si baby pero sabi naman nila ay malusog siya. Sumunod na rin ako sa kanya sa loob ng bahay. Kung titignan sa labas ay parang simpleng kubo lang ang bahay namin ngayon pero nang makapasok ako ay napakalinis at maayos ang loob ng bahay. Kumpleto ito sa gamit. Nagustuhan mo ba ang bago niyong bahay? Tanong ni Zia sa akin. Ngumiti ako at tumango. Sanay ako sa buhay probinsya, kayo ba? Tanong ko sa kanila. Tumango naman sila. Sanay kami sa lahat ng bagay Miss Tasha, ani naman ni P. Cut the word, Miss, please, Tasha na lang, nakangiting ani ko sa kanila. Kaso nga lang Tasha, iisa ang kwarto nating lahat pero don't worry dalawa naman ang kama. Kayo ni baby sa isang kami. Kami namang apat sa isang kama, ani ni Jaya habang nag-aayos ng mga dala naming mga gamit. Okay, tanging sagot ko habang nililibot ko ang aking paningin sa loob ng bahay. We prepared all of this, ani naman ni Rhea sa likod ko. Muntik akong mapatalon sa gulat nang magsalita siya mula sa likuran ko. Natawa naman silang lahat, Rhea naman, ginugulat mo naman si Tasha, natatwang ani ni Jaya. Napahawak ako sa dibdib ko sa gulat. Sorry, tanging ani niya at umalis na sa likod ko. Pilit na lamang akong ngumiti sa kanila. Pagpasensyahan mo na siya, talagang ganyan si Rhea. Napaka-misteryoso ng buhay niya, sabi naman ni P habang kalong-kalong niya ang anak ko. Ano kayang pangalan ni baby girl? Pabulong na tanong ni Zia. Umupo ako sa kahoy naming upuan, isinandal ko ang aking likuran sa upuan at pumikit. Inaantok ako hindi ako nakatulog sa biyahe kanina. Kaya nga, ang gandang bata. Kamukha niya ang mami niya, boses naman iyon ni Rhea. May hawig rin siya sa daddy niya. Tignan niyo yung ilong niya. Ang tangos parang kay Sir Danny, boses naman ngayon iyon ni P. Ang cute-cute mo talaga baby, gigil na sabi ni P. Gusto ko nang imulat ang mata ko pero nakakaantok ang ihip ng hangin kaya nakikinig na lang ako sa usapan nila. I know. Masungit namang ani ni P. Hoy P. Malambot pa ang skin ni baby. Hindi pa sila pwedeng panggigilan, rinig kong sit ani Zia kay P. Narinig ko na nang umiyak ang anak ko kaya napabalikwas ako ng gising. Akin na, ani ko at kinuha ang anak ko para padedehin baka gutom na kaya umiyak na. Tumalikod naman sila nang itaas ko ang damit ko upang iPad-id sa anak ko ang S** ko. Tasha can you go to the room kapag magpapaded ka? Nailang na sabi ni P. Yoks, ew. Sabi namin ni Rhea bago umalis habang nakatikip sa mata niya. Natawa naman ako sa kanila. What's wrong? Babae naman tayong lahat dito natatawang ani ko sa kanila. Natatawa na lang ako sa kainozentihan nilang tatlo. Nga pala Tasha, what's her name? Tanong ni P habang nakatalikod sa amin ng anak ko. Napangiti naman ako habang nakatitig sa anak ko. Ada, masayang sambit ko. Puro na lang mali. Get out, now, bullsh. Sigaw ko sa isang empleyado ko.
Simula nang bumalik ako dito sa kumpanya ko ay mainitan na ang ulo ko. Bumalik ang dating ako, siguro ay dahil sa kontrolado na naman ako ng aking stepmom. Pabagsak akong umupo sa swivel chair ko. Hinilat ko ang aking sentido nang makaramdam ako ng sakit sa ulo. Hindi ako nakakatulog ng maayos sa kakaisip sa mag-ina ko. Mag-iisang buwan na akong walang balita sa mag-ina ko. Ang huling balita sa akin ni Jaya ay ang araw ng panganganak niya pero hindi ako nakapunta dahil na rin sa usapan namin ni Mommy. Matatapos rin itong lahat, sana ay mahintay niyo ako, Anastasia. Sumangkit ang mata ko nang biglang bumukas ng malakas ang pinto ng opisina ko. Ma'am, hindi po kayo po pwede dyan sa loob, ako po mapapagalitan ni Sir Danny. Humahanggos na ani ng sekretary ko habang hawak-hawak niya ang isang braso ni Honey. Danny, masayang ani niya at tumakbo patungo sa akin. Pinigilan ko naman siyang yakapin ako na ikinabigla niya. Why? What happened? Mahinang tanong niya. Nag-iba ang pagtingin ko sa kanya simula nang malaman ko mula kay Jaya ang ginawa niya noong minsan na nalasing ako sa bar. Di ba sabi kong huwag na huwag kang magpapapasok nang hindi ko sinasabi? Galit kong sigaw sa secretary ko na nakayuko na ngayon. Dan, it's not their fault. Nagpumilit akong pumasok dahil may gusto akong sabihin sa'yo. Mahinahon niyang ani. Tinapunan ko lang siya ng tingin. Sinenyasan niyang umalis ang secretary ko. Ngunit tinignan muna niya ako para humingi ng permisyo sa utos sa kanya ni Honey, tumango na lang ako. Sit, malamig kong utos sa kanya bago bumalik sa swivel chair ko para maupo. Why are you here? Walang ganang tanong ko sa kanya habang hinihilot ko ang aking sentido. Why do you treat me so coldly? I've been returning to your office for several days to see you, but they've told me that you don't want visitors. Have I done something to deserve your wrath? Malungkot niyang ani. Napabuntong hininga ako. I just don't want to be disturbed, simpleng sagot ko. Fine, I'm leaving. I may have disturbed you, ani niya at tumayo na. Naglakad siya palapit sa akin at may inilapag siyang puting papel sa table ko bago siya tuluyang umalis. Kinuha ko ang papel na wala akong balak baklatin at itinapon ito sa aking basurahan. Inaantok ako kaya nagpasya na akong umuwi sa bahay. Lumabas na ako ng aking kumpanya at sumakay ako sa nakaparadang sasakyan na naghihintay sa akin. Araw-araw na lang akong ganito, para akong priso ni Selena. Lahat ng galaw ko ay bantay sarado niya. Ginawa niya akong taong robot na sunod sonoran sa kanya. Isang pagdating ko sa bahay ay masaya akong sinalubong ni Mommy. Napangiti ako kahit pagod na pagod ako. Siya ang dahilan kung bakit gustong-gusto ko umuwi araw-araw. Meron siyang nakangiting naghihintay sa akin. Buti na lang ay permayag si Selena na palayain si Mommy mula sa basement. Kung wala si Mommy ay mababaliw ako sa lungkot at pangungulila sa mag-ina ko. Pero hindi namin alam kung nasaan si Daddy, kung saang lupalop siya itinatago ni Selena. Yamakap siya sa akin at humulik sa aking pisngi. Ang aga mo naman atang umuwi ngayon, anak. Masiglang tanong niya. Umakbay ako sa kanya at naglakad na kami papasok sa loob. Maaga ko pong natapos yung trabaho ko, ma'am, at saka inaantok po ako, magalang kong sagot. Is that so? Mapanlokong tanong niya. Tumango na lang ako bilang sagot dahil inaantok na talaga ko. Masaya kami ni Mommy habang tinutungo ang daan papasok sa loob ng bahay nang biglang masalubong namin si Selena kasama si Honey. Nakangising nakatingin sa akin si Selena samantalang nakayuko naman si Honey. Baby boy, congrats! Masayang bati sa akin ni Selena. Naguguluhan naman akong tumingin sa kanya. Pero laking gulat ko nang matamis ako nang nginitian ni Honey. Anong ibig mong sabihin, Selena? Maalumanay na tanong ni Mommy. Honey is carrying your child, masaya pa ring ani niya. Muntik na akong matamba mula sa pagkabigla dahil sa sinabi ni Selena, buti na lang ay nahawakan ako ni Mommy. How? Halos paos kong tanong. Do, baby boy, you had sex and boom you made a baby? Sarcastic niyang sabi. Honey, is that mine? Tanong ko habang nakatitig ako sa kanyang mata. Anak, anong klaseng tanong yan? Galit na ani sa akin ni Mommy. Hindi ako makapaniwalang tumingin kay Mommy bago ako nag-walk out sa harap nila. Danny, come back here. Rinig kong sigaw ni Selena pero hindi ko siya pinansin. Malakas kong isinara ang pinto nang makapasok ako ng aking silid. Hindi pwede.
Hindi pwedeng buntis si Honey. Anong sasabihin ko sa mag-ina kung naghihintay sa akin? Ako ba talaga ang tatay ng dinadala niya? Dahil kahit anong pilit kong maalala ko ay hindi ko matindaan kung may nangyari ba sa amin ng gabing iyon, napasuntok ako sa pader dahil sa inis. Anong gagawin ko? Anak, can I come in? Maalumanay na tanong ni Mommy mula sa labas matapos kumatok ng 3 beses. Hindi na lang ako umimik pero alam kong alam ni Mommy ang sagot ko. Pumasok siya sa loob ng kwarto ko. Yamakap ako agad sa kanya. Mommy, naiiyak kong ani. Sas, Mommy is here, ani niya habang hinahagod ang likod ko. Mommy, hindi ko na alam kung anong gagawin ko, iyak kong ani sa kanya. Kaya mo yan anak, kaya natin ito. Tahan na, pagpapakalma niya sa akin. Mommy, hindi ko matandaan yung gabing may nangyari sa amin ni Honey, kung may nangyari nga ba. Dahil paggising ko ay pareho na kaming walang saplot, paliwanag ko sa kanya. Anak, kilala mo ang kaibigan mo. Alam mong hindi siya ganoong babae, maalumanay na tugon ni Mommy. Sabagay may punto si Mommy. Hindi katulad ni Honey ang nasa isip ko. Hindi niya iyon magagawa. Bumitaw ako mula sa pagkakayakap ko. Anong gagawin ko Mommy? Tanong ko sa kanya. Nangyari na ang nangyari anak, hahayaan mo bang lumaki nang walang ama ang anak mo? Tanong sa akin ni Mommy. Napapikit ako sa isiping iyon. Sana mapatawad mo ako Anastasia, sana. Wala akong nagawa kundi ang panindigan si Honey at nang dinadala niya. Sana mapatawad mo ako Anastasia, hindi ko sinasadya. Danny, your breakfast is ready, ani Honey mula sa labas ng kwarto ko. Busy, susunod na lang ako, ani ko. Kahit wala naman akong ginagawa ay lagi kong pinapalusot yan sa kanya dahil hindi ako makakain kasalo siya at ng anak namin samantalang hindi ko pa nakakasalo si Anastasia at ng anak namin. Nasa iisang bahay na kami ni Honey kasama si Mommy pero nasa kwarto siya ng anak namin. Ayaw ko siyang makatabi dahil nagugati pa rin ako para kay Anastasia. 2 taon na ang nakakalipas pero hindi ko na alam kung paano ko pahaharapin si Anastasia. Pakiramdam ko ay wala na akong mukhang may haharap pa sa kanya. Hindi na rin ako nakakatanggap ng balita mula kay Jaya. Lumuwag na sa akin si Selena pero wala akong lakas ng loob para puntahan ang mag-ina ko. Hindi ko rin alam kung nasaan na sila. Narinig kong umiyak ang anak ko at may parang nabasag kaya agad akong lumabas at bumama sa kusina para makita kung anong nangyari. Nakita kong dumudugo ang kamay niya kaya agad ko siyang binuhat para mailayo mula sa nabasag na platong nakakalat sa sahig. Honey, sigaw ko sa pangalan niya nang hindi ko siya makita dito sa kusina. Tanging mga katulong at nani lang niya ang narito. What happened here? Bungad na tanong ni Mommy. Nasaan si Honey? Tandang pananong panipik. Galit kong tanong sa kanilang lahat. Oh my God! Baby, what happened to you? Nag-aalalang ani niya nang makita ang anak niyang dumudugo ang kamay. Lalapitan na sana niya ang anak namin pero tinabig ko siya dahilan para mapaupo siya sa sahig. Saan ka ba pumunta? Hindi mo ba kayang alagaan tong anak ko? Ito na nga lang ang ipinapagawa ko sa iyo hindi mo pa kayang gawin. Galit kong sigaw sa kanya bago kami tuluyang umalis sa kusina ng anak kong karga-karga ko. Manang get the first aid kit. Sigaw kong utos. Pagkatapos ko magamot ang anak ko ay pinatulog na ito ng nani niya. Danny, rinig kong tawag sa akin ni Honey. Ramdam mo ang takot sa kanyang boses. Tinignan ko lamang siya ng masama ay napuyo ko na siya agad. Tumayo ako at lumapit ako patungo sa kanya. At hindi ko napigilan ang sariling kong mapagbuhatan ko na naman siya ng kamay. Ang simple-simple lang ng trabaho mo dito sa pamamahay ko, hindi mo pa magawa. Hindi mo ba kayang gampanan ang pagiging ina sa anak ko? Galit kong sigaw sa kanya. Hawak-hawak niya ang pisenge niya habang umiiyak. I'm sorry, may dumating kasing gift ni Toniel from my torrents, iyak niyang ani. T don't care. Mas mahalaga ba yun kaysa sa kaligtasan ng anak ko? Ha! Sigaw kong muli sa mukha niya, umiling siya bilang sagot. I'm sorry, hindi na mauulit, iyak niyang tugon. Hinawakan ko siya sa baba niya at tinitigan siya ng masama sa mata niya, hindi na talaga mauulit dahil ibabalik na kita sa magulang mo. May one dito ang anak ko at kukuha ako ng taong kaya siyang bantayan, seriusong ani ko sa kanya. Aalis na sana ako pero yamakap sa paa ko si Honey. Nakaluhod siya ngayon at umiyak.
Danny please, hinding-hindi na talaga mauulit. Mas mag-focus na ako sa anak natin. Itutuon ko na sa kanya ang buo ng oras ko. Promise huwag mo lang akong ilayo sa anak ko, iyak niyang pakiusap. Tinapunan ko lamang siya ng tingin at umalis na. Dumiretso ako sa kwarto ng anak ko at naabutan ko si Mommy na inaayos ang kumot ni Tonil. Nasaan si Honey? Tanong niya. Nagkibit balikat lang ako bilang sagot sa kanya. Anak, hindi ka ba naaawa sa kanya? Mahinahon niyang ani. Mom, yan ka na naman. I already told, nakaligtasan lang ng anak niyo ang mahalaga sa'yo. Pagpuputol sa sasabihin ko ni Mommy. Anak, nakalimutan mo na ba ang mga pinagsamahan niyo? Prinsesa ang turing mo sa kanya noon pero ngayon ay mas masahol pa sa hayop ang trato mo sa kanya. Malungkot niyang ani. I miss Anastasia and our baby mom, tanging nasagot ko sa kanya. I know, pero anak, hindi natuloy ang sasabihin niya ng, Mom, please stop it. Isa lang ang pamilya ko at iyon ay si Anastasia at ng anak namin. Sila lang wala ng iba kaya please huwag mo na ipagpilitan sa akin ang bagay na ayaw ko, ani ko. Napabuntong hininga si Mommy. Tumalikod na ako sa kanya. Okay, if that's what you want anak. Pero sana ay kasama sa pamilyang iyan si Tonil. Walang kasalanan ang bata sa kung anuman ang nagawa sa iyo ni Honey. Labas na ako, ani niya at narinig kong sumara na ang pinto. Napahilot ako sa aking sentido nang sumakit na naman ang ulo ko. Napahilamos ako sa aking mukha. Naguguluhan ako. Pilit kong pinipigilan ang sarili kong hindi mapagbuhatan ng kamay si Honey pero kapag dumilim na ang paningin ko ay hindi ko na alam ang nagagawa ko sa kanya. Hindi ko alam nag-iba na ang pakikitungo ko sa kanya simula nang malaman ko kung anong mga ginawa Enla para paglayuan kami ni Anastasia. Hindi ko sukat akalain na magagawa iyon ni Honey. Pero tama nga siguro si Mommy dapat ay hindi ganon ang trato ko sa kanya kahit papaano ay marami kaming pinagsamahan. Agad akong lumabas ng aking silid at nagtungo sa kwarto ni Honey at ng anak namin na si Tonil. Pero wala sa roon tanging si Tonil lang na mahimbing na ang tulog at ang kanyang nani ang nasa kwarto. Nasaan ka na naman Honey? Lumabas ako upang hanapin siya. Lakad ako ng lakad hanggang sa makita ko siya sa pool area, nakatalikod siya mula sa kinaroroonan ko. Napangiti ako. Kahit may anak na kami ay hindi pa rin nawawala sa kanya ang curves ng katawan niya. Ang ganda pa rin niyang pagmasdan mula rito sa likuran niya. Dahan-dahan akong naglakad papalapit sa kanya para sana yakapin siya mula sa likuran pero 5 hakbang na lang sana at makakalapit na ako sa kanya ay bigla akong napatigil dahil sa mga narinig ko. Kevin, hindi na ako pwedeng makipagkita sa iyo nangako ako kay Danny na mas lalo ko pang pagtutuunan ng pansin si Tonil dahil sa nangyari na naman kanina. Kasalanan mo, kung ano-anong pinapadeliver mo dito sa amin. Tumigil ka na Plisel, inis niyang bulong sa kausap niya mula sa kabilang linya. Bago pa niya mapansin na nasa likuran niya ako ay mabilis akong umalis sa likuran niya. Nanggagalaiti ako sa galit dahil sa narinig ko mula kay Honey. Agad akong pumasok sa loob ng bahay. May nakasalubong akong katulong kaya sinenyasan ko siyang tumigil. Ano po yun sir? Magalang niyang tanong. Where are the new deliveries for Honey? Inis kong tanong. Nasa garahe pa po sir, takot niyang sagot. Pagkasabi niya noon ay nagtungo ako agad sa garahe at mas lalo akong nainis nang maabutan kong naroon na si Honey at isa-isang inuusisa ang mga parcel niya. Sinipa-sipa ko lahat ng box dahil sa inis. Ito ba ang dahilan kung bakit nasugat ang anak ko? Galit kong sigaw sa kanya habang sinisipa ko isa-isa ang mga kahon. Danny, naiiyak niyang tawag sa pangalan ko. I don't want to see that all here throw them away, galit ko pa ring sigaw. Sinabunutan ko si Honey sinungaling ka galing sa parents mo o galing kay Kevin. Malandi ka. Galit kong sigaw sa mukha niya at malakas kong binitawan ang buhok niya. Galit akong umakyat patungo sa kwarto ko, pabagsak kong isinara ang pintuan nang makapasok ako sa aking silid. Sinayang mo ang pagkakataon na maayos ang pamilyang pinapangarap mo Honey. Hinding-hindi na iyon mangyayari pa.